Oh, humusta? Tara, pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-iconic na putahe sa Pilipinas. Yung tipong hahamunin talaga ang tapang mo. Siyempre, ang Bicol Express. At alam nyo, perfect tong quote na to para simulan ang usapan. Sabi nga, ganito dapat ang maanghang. Go big or go home. Yan mismo yung buong spirit ng Bicol Express. So ano nga ba talaga ang Bicol Express? Well, sa pinakasimpleng paliwanag, isa siyang napakayaman, creamy at talagang nag-aalab sa anghang na pork stew. Ang sikreto, gata ng niyog at syempre, isang bundok ng sili. Okay, so unahin natin yung experience. Bakit ba siya deliriously good o nakakamanghang sarap? Ano bang meron sa anghang niya na kahit tagataktak na yung pawis mo, sige kapahen? Pakinggan nyo to, perfect na description. Sabi niya, sobrang anghang ng Bicol Express niya, halos hindi ko na maramdaman yung dila ko sa bawat subo. Pero sa sobrang sarap, tuloy-tuloy pa rin ako sa pagkain. O di ba, yan yung anghang sarap na hahanap-hanapin mo, nakaka-addict. So ngayong alam na natin yung feeling, alamin naman natin yung kwento. Saan nga ba nanggaling ang pangalan ng sikat na ulam na to? Ang pinakasikat na origin story, nagsimula pala to noong 1970s. May isang restaurater daw sa Maynila, si Selly Calao, na ipinangalan yung ulam sa tren na bumibiyahe mula Maynila papuntang Bicol. Bakit? Kasi yung pangalan parang sinasalamin yung tulin at anghang. Bagay na bagay sa Bicol region na kilala sa kanilang pagkahilig sa sili. Pero, ito na yung tanong. Yung Bicol Express ba na kinakain natin sa Maynila, yun na ba talaga yung OG o yung original version galing mismo sa Bicol? Dito na tayo magkakaalaman. Tingnan nyo to. Yung original pala sa Bicol, ang tawag talaga ay sinilihan. Dito, mas maraming sili kesa sa baboy, mas tuyo siya at medyo reddish-orange yung kulay. Samantalang yung version na sumikat sa Maynila, yung Bicol Express na alam natin, mas maraming baboy, hindi kasing anghang at mas maputla at creamy. Magkaiba pala. Ang ganda nitong analogy. Isipin niyo na lang daw ang Bicol Express ay parang isang cover song na sumabog at naging mas sikat pa kaysa sa original na kanta. Gets nyo? Pareho yung core pero magkaiba yung arrangement, yung dating. Okay, so ngayong gets na natin yung history, himayin naman natin. Ano ba talaga ang mga sangkap ng isang classic Bicol Express? May 4 na haligi yan, 4 na bida. Una, yung pork belly, para sa yaman at linamnam. Pangalawa, yung gata ng niyog, para sa pagiging creamy. Pangatlo, syempre hindi pwedeng mawala yung sili, para sa apoy at anghang. At pang-apat, para umikot ang lahat ng lasa, yung bagoong, para sa kakaibang alat at umami. At yung proseso, akalain mo, 3 hakbang lang. Unang-una, igigisa mo lang yung baboy at mga pampalasa. Pangalawa, pakukuluan mo siya sa gata at sili hanggang sa lumambot na yung karne. At panghuli, idadagdag mo na yung kakang gata or coconut cream para lumapot yung sarsa at lumabas yung sarili niyang mantika. Simple lang, 'di ba? Pero teka, wag nating isipin na hanggang baboy lang ang Bicol Express. Kasi grabe, ang lawak na ng mundo nito. Silipin natin yung iba't ibang bersyon. Unahin natin yung paborito ng marami, yung crispy version. Imagine niyo to, bagong lutong lechon kawali, sobrang lutong ng balat, tapos ihahain ng hiwalay at saka mo ibuhos yung nag-uumapaw sa anghang na sarsa. Grabe yung contrast ng lutong at ng creamy sauce. Next, para sa mga gusto ng galing sa dagat, meron ding Seafood Bicol Express. Dito, papalitan natin yung baboy ng hipon, pusit at tahong. Siyempre, mas magaan siya, pero yung anghang sarap, nandun pa rin, siksik pa rin sa lasa. At yes, may paraan din para sa mga plant-based. Ang tawag, Vegan Bicol Express. Tokwa ang bida, tapos may mga gulay tulad ng green beans at sigarilyas para sa extra texture. Tapos yung bagoong, pwedeng palitan ng tausi o salted black beans. Galing, no? Walang maiiwan. At hindi pa dyan nagtatapos yan. Meron pang Smoked Bicol Express na gumagamit ng smoked coconut milk. May beef version at para sa mga adventurous, may fusion pa tulad ng tinapa Bicol Express pasta. Ang pagiging malikahe, walang hangganan. So sa dami ng mga bersyon na yan, ano ba talaga yung common denominator? Ano yung sikreto sa likod ng lahat? Well, ito ang tinatawag nating ang harmonya ng anghang. Sa huli, ito lang yun eh.
Yung perpektong balanse. Yung anghang ng sile, yung linamnam at pagkakrimi ng gata, at yung alat umami ng bagoong. Yan ang magic trio. Yan ang nagbibigay buhay sa Bicol Express, kahit ano pa man ang sahog. At para sa mga purista, lalo na sa mga totoong Bicolano, tandaan nyo to. Sabi nila, hindi yan Bicol Express kung hindi namamanhid ang dila mo. Kasi para sa kanila, yung anghang, hindi lang yan basta sangkap. Yan yung puso, yan yung kaluluwa ng ulam. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na to para pag-isipan. Ang isang pagkain ba ay mas binibigyang kahulugan ng kanyang mga ugat, ng kanyang pinagmulan, o ng kanyang patuloy na pagbabago at evolusyon? Ano man ang sagot ninyo, isa lang ang sigurado, masarap kumain.